natin po na makapag-umpisa para po malaman natin kung ano po yung mga pwede nating kaharapin na problema, paano tayo magsisimula. Yun po yung ating tatalakayin po ngayong araw tungkol po sa basic hydroponics. Ayan po, ngayon po ay pag-usapan natin ano po ba yung ating mga tatalakayin at dapat nating malaman ngayong araw. Yan po, ano po ang hydroponics? Ano ang snap hydroponics? Alam ko po sa dito po sa inyo, ang ginagamit nyo po ay puro Nutri-Hydro lang. Ako po, ang naging practice ko po na una talaga ay snap. Yan po, tatalakayin po natin. Saka po yung ano po ba ang iba't ibang uri ng hydroponics? Ano po yung mga advantage at disadvantage na pag-hydroponics? Saka yung mga problema po maaari nating kaharapin. Ano po ba yun? Mamaya po ating tatalakayin po yan. At paano po tayo gagawa ng hydroponics at magkakaroon din po tayo ng basis. Hindi man po actual kasi po yung presyo ngayon at yung presyo dati ay magkaiba. Malaki na po yung pagkakaiba. Ayan po, ito po ay example ng hydroponics na ginawa po namin sa office. Yan po yung sinasabing Sir Wen kanina na romaine variety na mukha daw pechay. Ano po ba ang hydroponics? Ang hydroponics po ay isang technology na hindi natin po kailangan gumamit ng lupa, hindi na po natin kailangan magbukal ng lupa para po tayo ay makapagtanim. Yan po ay isang paraan ng pagpapalaki na sa tubig lang po kumukuha ng sustansya yung ating itatanim. Ang hydro po, meaning po niyan ay water at polos. From the Greek word po ay works. Ibig sabihin, dun sa tubig na lang po tayo magbe-base. Ano po ba ang snap hydroponics? Ang snap hydroponics po ay Simple Nutrient Addition Program. Yan po ay proyekto ng IPB-UPLB, Bureau of Agricultural Research, na pinangunahan po ni Dr. Primitivo Jose Santos Omas, kilala po sa tawag na Sir Boy, at ni Dr. Eureka Teresa M. Ocampo. Sila po yung nagpasimula ng snap hydroponics. Sila po yung nag-formulate. Ano po ba ang snap hydroponics? Ang snap hydroponics po ay isang low-cost na paraan ng hydroponics. Maaari po natin siyang gamitin sa iba't ibang uri ng gulay. Madaling gamitin at hindi komplikado sapagkat ang snap hydroponics po, ang snap solution, yan po ay calibrated na. Hindi na po natin kailangan gumamit ng pH meter, hindi na din po kailangan ng TDS. Yan po ay pagkalagay natin ng solution sa tubig. Until harvest po, hindi na po tayo kailangan magsukat-sukat pa para malaman po natin kung tumataas ba, bumababa ang pH at TDS ng tubig. Yan po ay 500 ml kada isang bote. Diba po ang ating solution po na liquid ay may A at saka may B. Yung A po, ang bumubuo po dyan ay macro elements at yung B naman po ay mga micro elements. Ano po ba ang nakukuhang sustansya sa nutrient solution? Yan po yung bumubuo na chemical, although hindi po siya organic, kasi po chemical nga po ang gamit niya. Ang snap solution po ay binubuo ng macro and micro elements. Ito po yung carbon na nanggagaling po sa hangin, hydrogen na nanggagaling po sa tubig, oxygen na nanggagaling din po sa tubig at hangin, at phosphorus na nanggagaling sa lupa. Meron din po yung potassium, nitrogen, at sulfur. Yung mga trace minerals po ay manganese, iron, magnesium, molybdenum, calcium. Yan po yung mga micro elements.
sustansyang kailangan ng halaman para po sila ay lumaki. Ang mga halaman ay nangangailangan ng hindi bababa sa 16 na elemento para sa normal na paglaki at ang mga ito ay maaring makuha sa tubig, hangin, lupa, organikong bagay at chemical na mataba. At yan nga po ay may grupo ng macro and micro elements. Ito po yung grupo ng para po mas madaling makita. Nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, at magnesium, yan po yung macro. At iron, boron, manganese, zinc, copper, molybdenum, sulfur, and chlorine po, yan yung pong nasa grupo ng micronutrients. Ano po ba ang iba't ibang uri ng hydroponics? Meron po tayo yung una, yung pambahay na hydroponics. Pag po tinatawag nating pambahay na hydroponics, ito po yung pangkonsumo lang po natin sa ating tahanan. Yung kaya lang po nating kainin, i-consume ng ating pamilya. Ang itinatanim po dito ay yung madadali lang na palaking gulay, kagaya po ng mga leafy vegetables, pwede po yung kagaya ng pechay, mustasa. Pwede rin po tayong magtanim dyan ng mga herbs, yung madadali lang po. Maaari din po natin itong gawin sa loob ng bahay. Pag sa loob naman po ng bahay, gagamit pa tayo ng lights, mga grow lights po. Pwede rin po tayong gumamit ng mga, yan, kagaya po niyan, yung mga bote. Kung tig-iisa lang, pwede pong gamitin natin yun para po may maging pakinabang naman yung mga nakatabi natin na mga hindi naman ginagamit po na mga garapon, pwede po natin gamitin yun sa yung pambahay na hydroponics lang. Yan po, isa pong halimbawa ng pwede na, yan po yung may example po, may grow lights po siya, pero ang gamit niya pong reservoir dyan ay yung box din. Ayan po, ang tanim po niya ay basin. Pwede rin po tayong gumamit ng mga PET bottles. Yung mga Coke. Yun pong, pag PET bottles po ang ating gagamitin, pwede po natin yung putulin. Tapos, di ba po ay yung ibabaw na yung may takip. Pwede po natin yung baliktarin. Yun po ang magiging seedling plug po natin. Tapos yung pinakailalim po, yung kaputol, yun po yung ating water reservoir. Bakit po puti ang kulay? Di ba po transparent yan pag tinanggal natin? Kinakailangan po nating takpan, hindi po natin dapat hayaang transparent kasi po mas madali po siyang kapitan ng, tubuan ng lumot. Pag po walang kulay, pwede po natin balutan ng, anong tawag ito? Foil, aluminum foil, o kaya pinturahan po natin. Meron din po tayong tinatawag na commercial hydroponics. Iyan po, commercial hydroponics, kapag po gusto nating gawing negosyo ang pag-hydroponics. Kaya lamang po, kinakailangan po natin ng malaking puhunan. Kagaya nga po ng greenhouse, at pwede po tayong gumamit ng mga PVC para po kasi po pag ganyan, hindi po tayo, kumbaga ay mas bulky kapag ang gagamitin po natin ay itong box. Pag po gagawin po nating negosyo, kinakailangan po ay ganyan, yung pangmalakihan talaga. At kailangan pong itanim natin para po mas madali natin mabawi yung ating puhunan ay yung mga high value crops po, kagaya po ng lettuce. Bakit po kailangan nasa greenhouse? Ang greenhouse po ay isang protection din para po hindi mapasok ng mga insekto. Ayan po, mga halimbawa po ng commercial hydroponics. Ano po ba ang mga hamon at kalamangan ng pag-hydroponics? Isa po sa advantage po ng hydroponics ay mas mabilis pong lumaki ang ating mga halaman kumpara po sa lupa.
May iwasan din po natin ang paggamit ng may iwasan ng kakulungan at kalabisan sa paggamit ng pataba. Dahil po dito sa hydroponics ay sukat na sukat po yung ating inilalagay na nutrients. Yung ating pong inilalagay na pataba, yun nga po, sinusukat natin sa, meron po tayong sukatang ginagamit para po hanggang harvest na po, yun na po yung kanilang kakainin. Kagaya po sa pechay o sa lettuce, sa loob po ng hanggang 45 days na maximum bago natin i-harvest, yun na po yun. Hindi na po natin kailangan magdagdag ng solution. Isa pa po, may iwasan po natin yung mga sakit ng halaman na maaaring manggaling sa lupa. Pwede rin po tayo magtanim ng mga off-season na halaman. At may iwasan din po natin yung pinsala na kagaya po ng pagbaha, pwede po nating maiwasan kapag masama ang panahon. Liban na lang po kung talagang yung bagyo ay masyadong malakas, hindi naman po natin kayang pigilin yun. Pero dun sa ibang way po ng panahon ay maaari po nating maiwasan yung pinsala. Less labor din po kapag ka po tayo ay nagha-hydroponics. Kagaya nga po nun, pag na-set up na po natin ang ating hydro, pwede po tayong gumawa ng ibang gawain. Kasi po, kagaya po niyan, pagka sa box po, lagyan natin ng tubig, mai-set up po natin, bibisi-bisitahin na lang po natin yan. Titingnan kung may mga insekto po ba, nagkakasakit po ba, ano yung mga nagiging problema. Yun lang po, pero hindi na po tayo kailangang magpapagamas pa. Less labor po tayo. Matipid din po sa space. Pwede po kasi yan sa mga harap lang. Dito po, pwede po dito maglagay sa ganyan. Basta po yung sikat ng araw, lalo yung mga pang-umagang araw, 8 hours, at least 8 hours po straight ay naaarawan po yung ating halaman. Maari din po natin gawin sa iba't ibang lugar. Ano naman po ang disadvantage? Sa hydroponics po ay hindi lahat ng halaman ay maaaring itanim. Kagaya po nung halimbawa, kagaya niyang mga malalaking puno, hindi naman po natin pwedeng i-hydroponics yan. Pero meron naman po na pwede nating i-hydro yung mga fruit, vegetable, pwede naman po natin yun i-hydroponics. Maaari din pong malaki ang puhunan. Bakit po? Yun nga po, pag magko-commercial hydroponics tayo, kailangan po, meron tayong puhunan. Yan po, isa sa sinabi ni Sir, limitado po yung pagkukunan ng mga materyales. At isa pa po, nangangailangan po ng kaalaman, technical. Kagaya po ng ganito, dapat po talaga ay makakapag-aral para po alam po natin kung paano natin sisimulan. At ang isa pa pong disadvantage ay hindi po ikinoconsider na organic. Kasi nga po, ang ginagamit po natin sa solution ay chemical. Ayan po, isa pa pong uri ng setup. Yan nga po yung Kratky. Yan pong Kratky, yan po ay, ang ginagamit nga po natin ay styro box, tuna box, o yung mga fruit boxes po natin na pwede nating mabili sa palengke. Hindi po yan nangangailangan ng kuryente. At karaniwan pong ginagawa sa bahay at maliliit na gulay lang po yung ating maaring itanim dyan. Kagaya po nga ng mga leafy vegetables at mga lettuce. Ayan po, halimbawa po na, ito po ay sa office namin, yan po ay Red Batavia variety. Ito po yung romaine, na akala nga po ay nung iba pechay. Pero sa pagkakaalam ko po, ang romaine po, yan po yung isa din po sa pinakamahal na variety po ng
lettuce. Yan po yung mga Carly Green, mga Lolo Bionda, yung mga kulot na na variety. Opo. Lolo Bionda, ano pa ba? Yung pula, Lolo Rosa, mga kulot po na variety. Olmiti, ano nga tita yung sabi niyo po kanina? Lalik. Matagal po ang matagal po siya pumait. Yan po, isa pang uri ng setup po ay yung deep water culture o DWC. Siya po ay ginagamitan naman ng mga timba, balde. Para po naman yan sa mga fruit vegetable. Isa lang po ang maaaring itanim dyan. Kailangan din pong gumamit ng aerator para po yung ugat niya ay, kumbaga ay parang hindi siya malunod dun sa ilalim. Ayan po, mga DWC, mga halimbawa po ng deep water culture na hydroponics setup. Isa pa po ay floating raft. Yan naman po ay ginagawa ng mga nagninegosyo din. Ang floating raft po ay kagaya sa DWC, yan po ay malalim din yung reservoir at yan po ay sinusuportahan ng styrofoam board, yung manipis, tapos binubutasan po yun, inilalagay yung tanim at pinalulutang lang po yan dun sa tubig na may solution. Mga leafy vegetable din lang po ang maaari nating itanim dyan. Kasi hindi naman po niya kakayanin yung malalaki. Ayan po, mga halimbawa po, yan po ay sa mga malawakan na pong farm ng hydroponics. Yan po naman yung tinatawag nating NFT o Nutrient Film Techniques. Ginagamitan po siya ng PVC. Karaniwang maliliit na gulay din po ang tinatanim dyan at ang nutrient solution po ay pinadadali sa loob. Yun po yung umiikot galing sa water reservoir. Paikot lang po yun, pabalik-balik dun sa halaman. Yan po, ito pong isa dito, yan po ay setup na pinagawa namin sa opisina. Yan po ay ipinamigay din namin dun sa mga may recipient po kami. Para sa kaalaman po nyo, ang presyo po niyan ay 28,000. Pero madami po yung butas. Ang butas po yan ay nasa 200 plus. Apo. Yan po ay meron na ding pump. May kasama pong pump. Sa 28,000 po may kasamang pump. May kasama na ding pero walang solution. Pump lang po at saka yung water reservoir. Yung box. Apo. Ito po isang halimbawa din. Ang ginamit naman po dito ay downspout. Yun nga po, sabi nga lang po ni Sir, mahal talaga yung downspout kung yun ang ating gagamitin sa paggagawa ng setup. Ayan po, pag po tayo ay gagawin nating business, pwede pong ganyan yung inyong gawin, kaya lang, kailangan po talaga naka-greenhouse. Ito po, ang laman po niyan ay 1,000 na lettuce. 10 haba ng PVC. Ang laman po ng isang PVC di 100. Mas maano po yan, mas matipid. Kasi ito lang po yung kanyang water reservoir, 1 gram. Yun na po yung pabalik-balik na iikutan ng tubig. Ayan po, mga halimbawa po ng NFT, yung mga downspout nga po, yung mga rectangular na ano natin, nabibili sa hardware. NFT diagram, ganyan po umiikot yung ating sa NFT. Simula po dun sa reservoir, yan po ay umaakyat papunta doon sa halaman, bababa po ulit yan, madidrain pababa po ulit, at balik po ulit yan. At ang nagpapaandar po dyan, paikot ay yung ating pump.
i-consider pag po tayo ay magsisimula ng hydroponics? Siyempre, kailangan po natin i-consider yung lugar kung saan po natin gagawin, saan po natin itatayo yung ating setup. Kinakailangan po malawak at patag. Kapag po ang ating gagawin ay pang negosyo, siyempre, kailangan din po natin ng medyo malawak-lawak. Hindi naman po sobrang lawak. Pero yan po ay siguro mga 200 square meter, mga ganun po na area. At kinakailangan po ay patag, malinis. At saka isang importante po dyan ay yung direkta po sa sikat ng araw. Wala pong mga nakakasagabal. At isa pa po ay sa silangang bahagi po upang maarawan po siya sa umaga. Importante po yung araw na makukuha ng halaman yung sa pang-umaga pong sikat ng araw. Isa pa pong consideration ay ang panahon o klima. Dito po sa atin sa Pilipinas, ang klima natin ay tag-ulan at tag-init lang. Pero sa ngayon po, hindi na po nasusunod yung tamang ng panahon. Minsan po kasi, kagaya ngayon mainit, mamayang hapon, sobrang kalalakas na ng ulan. Yun po ay nasa sa atin na po kung paano po natin, kumbaga ay gagawa ng technique kung paano natin mapapaganda yung ating halaman. Kasi po, kahit po ang klima natin ay dalawa, hindi naman po natin din kontrolado yung panahon. Kasi po ngayon po, dahil nga po sa global warming, ay iba na po ang takbo ng panahon natin. Isa pa pong dapat natin consider, ano po ba yung ating plano na itanim? Ano po yung mga gulay na ating itatanim? Para po tayo ay kumita, kung ninegosyohin natin, kinakailangan po natin na mga high value crops po yung ating itatanim. Para po tayo ay kikita, kagaya po ng lettuce, mahal po ang lettuce ngayon, kung kayo po ay may mga market, kikita po sa hydroponics. Magtanim din po tayo ng naaayon po sa klima kasi po dito po malamig, dito po ba sa inyo ay malamig? Palaging malamig. Kasi po itong iceberg, yan po ay bumibilog. Iko-consider po natin yan, kung mainit po ang panahon, hindi po natin dapat itanim dito. Kasi po, hindi po yan bibilog. Ang pwede po natin itanim kung medyo mainit yung panahon ay yung mga hindi bumibilog, yung mga basta dahon lang po. Iko-consider din po natin kung meron po tayong market. Kasi kung wala po tayong market, basta po tayo magtatanim, hindi naman po natin kayang ubusin kung madami tayo. At kung gusto po natin inegosyo talaga, syempre, hahanap po tayo ng market. Ang maganda pong market niyan, yung mga nagsasamgyup. Pwede rin po tayong kumonsulta kung saan po tayo bumibili ng pananim. Doon po sa mga agri-supply o doon sa mga supplier talaga, sa mga company, pwede po tayong magtanong. Meron naman po silang mga hotline. Doon, pwede po tayong kumonsulta sa kanila. Ano po bang variety ang gusto nyong itanim? Ayan po, mga example po ng variety at mga example po yan ng mga company ng buto na pwede nyo pong pagpilian at pagdesisyonan kung ano po yung inyong itatanim. Para po sa akin ay kung ano po yung hinahanap po ng buyer o ng market, yun po yung inyong dapat na itanim. Yan po, ilan pa po sa mga halamang pwede nating i-hydroponics ay basil, cauliflower, broccoli, lettuce, mustasa, spinach, pechay at kangkong. Kaya lang kung kangkong po ay di sabog na lang natin sa lupa, ano? Sayang naman yung solution natin.
Pero kung halimbawa po ay gusto niya lang po ay gagamitin lang, pwede naman po mag-hydro din tayo ng kangkong. Halimbawa po dyan sa isang box, dahil 8 yan, kung panggamit lang po natin, pwede po nating hati-hatiin yun. Lagay lang natin dito, 3 kangkong, may lettuce. Pwede pong ganun yung gawin nyo, hati-hati lang yung itatanim nyo. Pag panggamitin lang. Pero kung ininegosyo nga po, edi syempre, hindi naman po natin maaring kangkong lahat yung ating iha-hydro. Yan po yung malalaking halaman, mga fruit, vegetable na pwede po nating itanim. Kamatis po, sili, melon, pipino. Yung pipino po pwede po yan sa box. Kaya lang sa box po parang 2 lang yung pwede nating itanim. Opo. Saka mas matakaw po siya sa solution. Iba po yung ang tawag dito, yung dami ng solution na ihahalo natin. Isa pa pong i-consider natin ay tubig. Saan po ba kayo kumukuha ng tubig? Pwede po tayong gumamit ng tubig ulan, sapagkat ang tubig ulan po ay mas magandang gamitin kaysa sa ibang, kaysa po sa mga, yung distilled water po, good talaga, kaso mahal po yan, pag yan po ang ating gagamitin. Pero yung tubig ulan po, pwede po natin siyang gamitin, mas maganda po siyang gamitin dahil siya po ay walang mga halong kemikal. Pag naman po tubig sa gripo o nawasa, kinakailangan po nating ipunin muna yan at i-rest po natin yan para po sumingaw yung chlorine. Diba po pagka nawasa may chlorine po yan. Yun po ay pasisingawin muna natin bago po tayo mag-set up. At iwasan din po natin ang paggamit ng tubig galing sa ilog. Dahil alam naman po natin sa ngayon na, ewan ko lang po dito sa inyo, na ang mga tubig po sa ilog ay polluted na. Marami na pong sari-saring chemical ang maaaring naandun sa tubig ilog. Ayan, isa pa pong consideration. Kinakailangan po ay may kakayahang bumili. Siyempre, hindi naman po tayo makakapagsimula ng libre. Ayan po, although meron pong provide ang munisipyo, kaso hindi naman po natin pwedeng yan lang. Kailangan pa rin po natin magdagdag kung gagamitin po natin sa pagnenegosyo. Kailangan po natin ng oras po para doon sa paggagawa ng setup. Siyempre, hindi naman po natin magagawa kung hindi natin paglalaanan talaga ng panahon. At isa pa pong i-consider natin ay yung magkaroon po tayo ng sapat na kaalaman doon po sa gagawin natin. Kasi hindi po tayo makakapagsimula kung hindi natin alam kung anong unang step ang gagawin natin. Ano po ba yung mga angkop na materyales? Yan po, isa po yan halimbawa, yung PET bottle. Pwede po tayong gumamit ng PET bottle na yung 1 liter o yung mga 1 gallon. Pwede po tayong gumamit. Kaya lang, babalutan po talaga natin para po hindi mapasok ng sikat ng araw at huwag tubuan para po maiwasan natin matubuan ng lumot. Ayan po yung downspout. Kaya lang, medyo mahal nga po yan. Timba. Sa PVC po ay, ang gagamitin po natin ay 2 inches to 4 inches. Ang sukat po nung PVC. Ayan po, tuna box. Ito po yung 15 holes. Yan po yung tuna box na nabibili sa market. Sa online po, may mga ganyan din. Kaso parang medyo mal, parang 200 plus po yan. Magkano sa 300? Yung 15 po, ano? Pwede rin po tayo kung meron pong available sa palengke, yun pong mga fruit boxes, pwede po natin yun gamitin. Ice cream tub, kung pangapansarili lang naman po at meron tayong mga mahilig kayong bumili ng mga ice cream, naiipon yung mga lagayan,
pwede po natin gamitin taniman ng hydroponics. Opo. Yun naman po ay kung kayo lang po'y mahilig at marami kayong mga ice cream tub. Kasi po sa amin, ang ice cream tub nilalagyan ng isda. Tapos nilalagay sa ref. Kaya akala po ng mga anak namin ay laging may ice cream sa bahay. Ano po ba mga dapat natin bigyang pansin? Siyempre, kailangan po natin bigyang pansin yung mga space nung tanim natin. Sa maliliit na gulay po, 5 to 6 inches po yung pagitan ng ating itatanim. Pero ito pong sa box, parang 3 inches lang po ang pagitan niyan. Pero okay lang din naman po yun. Sa malalaking halaman po ay 12 o 1 feet. Ang lalim naman po na lalagyan kapag sa maliliit na gulay ay 3 to 4 inches. Sa malalaki po, yung sa mga timbanga ay 8 to 12. Kulay ng setup. Kinakailangan po talaga ay kulay puti. Yung hindi madilim na kulay. Ano po ba yung mga problemang maaari nating kaharapin? Yan po, isa po sa nagiging problema, ito po pangunahing problema yan, pag nagsisimula pa lang tayo, magpupunla tayo, nagiging legi po yung ating tanim, tumatangkad. Yan po ay pwede pong naghahabol ng sikat ng araw. Kung yan po ay, kaya kinakailangan po ang punla, pagkasibol pa lang, sanayin na po natin siya sa sikat ng araw. Kasi po ko yun po ay halimbawa, yung iba nga po, meron po akong nakausap na nag-uumpisa pa lang po siya. Ang ginawa po niya, yung kanyang halaman, yung kanyang punla, itinago niya po sa ilalim ng kama. Ay di ipinakita niya po sa akin, sabi po, ma'am, pwede pa po ba ito? Ay sir, hindi na po pwedeng ilipat tanim yan kasi po mag-aaksaya lang po kayo ng panahon. Naging nga po parang togi na. Pag po ganyan na ang itsura ay hindi na po natin maaring itanim. Mag-aaksaya lang po tayo ng panahon, hindi rin naman po siya lalaki. Isa pa pong pwedeng maging problema yung pagkatuyo po ng ating mga punla. Pwede pong nakalimutan natin, diligan. Pwede rin pong kulang sa pataba. At hindi po tayo nakapag-sterilize. Isa po sa importante ay yung mag-sterilize po tayo ng growing medium na ating ginagamit. Para po yung mga sari-saring bakterya ay mamatay. Ayan po, pagkabulok na ugat, isa rin po yan pagka nakapagtanim na tayo, makikita po natin sa ating setup, magkakaroon po yan, merong nalalanta. Pwede po natin i-check yung ugat. Minsan po yung ugat po, napuputol na lang, nabubulok. Yan po ay pwedeng dahil sa kakulangan ng oxygen, kulang sa nutrient solution, o may fungus po. Yun po yung isa sa naging problema ko din nung ako po ay nag-hydro sa office. Nagkaroon po siya ng fungus. Kailangan po pag ganon ay bago po ulit tayo mag-umpisa, i-disinfect po muna natin yung ating mga setup. Linisang maputi, i-disinfect. Pwede po tayong gumamit ng Sunrox para po mamatay yung mga kung ano man yung bakterya na naandun po sa ating ginagamit. Ayan, isa pa rin pong nagiging problema, minsan po napapansin natin dun sa ating mga tanim, nababagalan po ba tayong lumaki? Pwede pong kulang yung solution na nailagay natin at hindi po angkop yung paligid. Minsan po yung sobrang init, saka pagka masyadong maulan, isa po yun sa nagiging sanhi kung bakit yung ating halaman ay hindi lumalaki. Pero normal lang po na sa unang 2 linggo ay yung halaman natin hindi pa ganun kabilis lumaki. Pero pag lumipas na po, nasa 3rd week na tayo, bigla po yan bumubulas ng paglaki.
Pero pag hindi na po yun talaga bumulas, bansot na talaga yun, edi siguro po meron kayong naging problema dun sa either dun sa solution sa dami o dun sa panahon. Sir, sa ano na tayo? Bilis na, matatapos na. I-discuss ko lang po yung para sa crack key. Tapos nasunod na po sa niya na yan. Baka ang aking punto pag-uwi ko ng Pagdilaw ay Tagarian. Ayan po, ang gagawin po natin ngayon ay crack key. Ano po ba ang kinakailangan sa crack key na setup? Kailangan po natin na styrobox, polyethylene sheet liner na may sukat pong 20 by 30 by 0.002. Black garbage bag, tape or packaging tape, saka can cutter. Yan naman pong mga polyethylene bag, black garbage bag, yan po ay ginagamit kapag ang ating gagamiting box ay yung fruit boxes kasi po yun po ay may butas. Yan po ay isinasapi natin doon para po hindi tumagas yung tubig. Pwede rin po natin gamitin yung black garbage bag pansapin. At ang ginagamit po na tape dyan pagka sa mga fruit boxes po ay packaging tape. Ayan po, ito po yung una, yan po yung tuna box na 15 holes, ay 2, 3, 6, 18 holes. Yun po kasing ginagamit ko sa office ay 15 lang. Ito po yung example ng fruit boxes. Ganyan po yung ginagawa. Tinatakpan po yung mga butas para po yan ay hindi mapasok na lamok. At para hindi rin po mag-evaporate yung nutrient solution. Yan po yung styro cup na may hiwa-hiwa sa gilid para po dun lalabas yung ugat. At siya rin po yung dadaanan ng tubig para makuha ng halaman. Ito po yung plastic, nilagyan ng plastic liner o nung garbage bag. At ito rin po yung ginagamit na lata para pambutas. Yan pong lata, yan po yung mga sa Alaska po ba. Ginagawa po dyan, ginugupit po yung pinakagilid, yung hindi matalas. Tapos, yun po ay pinatatalas para pagka iniikot po na ganun, madaling makapagbutas. Ilan po bang cropping cycle meron tayo sa loob ng isang taon? Sa loob po ng isang taon tayo ay pwedeng magkaroon ng cropping cycle, 10 cropping cycle. Sa pagtatanim po ay kailangan po nating magpunla ng buto. Ang pinakamabilis po na pag-aani ng mga leafy vegetable ay 35 to 45 days. Pag po 45 days na, yan po yung pinaka-maximum na tagal. Kasi po pagka lettuce po ang ating itatanim, yan po ay maaari ng pumain. Sa mga bungang gulay naman po ay 90 days. Ano po ba mga pangunahin nating materyales? Siyempre, nutrient solution, buto, saka po yung mga growing medium. Sa growing medium po, pwede tayong gumamit ng coco coir o yung coco peat. Hydroton, yung hydroton po, nabibili po yan sa online. Pwede po sa online, pwede sa mga, sa ano po, sa Ace Hardware, meron din po niyan. Perlite, buhangin, pwede rin po tayong gumamit ng buhangin. Yun naman po kasi ay nagiging angkor lang, pagpatibay lang dun sa halaman para po hindi, pag tinanim natin siya dun sa hydroponics, hindi siya pag ganun-ganon, hindi siya gumagalaw. Lava rock, sawdust, sphagnum peat or coco peat. Yan po yung mga maaari natin gamitin. Kaso ang pangkaraniwan po natin ginagamit ay coco peat. Para po kasi sa akin, mas maganda talagang gamitin yung coco peat kaysa dun sa ibang mga medium. Sa binhi naman po, maaari po tayong gumamit ng mga open pollinated variety at yung mga hybrid na seeds. Maaari po tayong makabili niyan sa mga hardware. Sa Ace Hardware po, merong mga buto.
na itinitinda sa mga agri-supply. Meron din po sa online. Pero para po sa akin, mas mabili sa online. Kaya lang, pipili po kayo nung legit na store. Kasi minsan po ay hindi po, baka hindi tumubo. O kaya expired na, hindi po natin alam. Kasi po, sa online po kasi naka-repack. Pero may nabibili po dyan na naka-packets na. Sa online, meron din pong nabibili naka-packets. Pataba. Ano po bang pataba ang ating ginagamit? Kung kayo po ay trihydro po ang ginagamit, ako po kasi ay nasanay sa snap. Hindi na po natin kailangan kasi mag-calibrate. Ang pataba po na karaniwang ibinebenta ay para sa lupa at hindi para sa hydroponics. Huwag po tayong gagamit ng mga complete fertilizer. Meron po talagang pataba sa hydroponics na yung nakalaan. Hindi po tayo pwedeng gumamit ng sa lupa. Iba po ang magiging epekto nun dun sa ating halaman. Hindi rin po tayo pwedeng gumamit ng mga organic like concoction. Nasubukan ko po yan, ang naging resulta po, bumabaho po yung tubig kapag concoction po ang ginagamit. Ayan po, mga halimbawa po ng, ayan po yung lahat pong yan tatlo, yan po ay nagamit ko sa office. Pero, ito pong dalawa ay kailangan talaga ng pH at saka ng TDS para po maging maganda yung halaman. Sa snap po, ang snap po ay hindi na natin kailangang i-calibrate. Pagkalagay po natin until harvest, yun na po yun. Pinag-compare ko po siya sa office nung ito pong snap. Lahat po, hindi ko po siya ginamitan ng pH meter, hindi ko chinek. Pinakamaganda po na halaman ay dun sa snap. Pero nung itama ko po yung pH nitong dalawa, parehas lang po silang magandang gamitin kung itatama po yung pH at saka yung level po ng ppm, yung parts per million po natin. Yun nga lang pong master blend, marami pa pong kailangan yan. Sa master blend po kasi may sukat yan, grams lang, tutunawin sa isang lalagyan para po, kasi ilang klase po yan. Tatlo lang po yung nagamit ko, yung isa po kasi maliit, hindi ko pa nagamit. Yan tatlo lang. Yan po ay isa-isa ko pang tinutunaw. Tapos sa isa ka ko po yan, isa-isa ding inisasama sa tubig, hindi po kasi pwedeng sabay-sabay sila. Kinakailangan po ay tunaw yung isa, halo, tapos tunaw ulit, tapos may mga grams po siya. Paano po ba tayo nagtitimpla ng nutrient solution? Ito po ay based sa snap. Karaniwan, ang nutrient solution ay magkatambal. Yan po yung solution A, solution B. Ang dalawang solution po ay hindi natin pwedeng pagsabaying ilagay. Yung solution, kahit alin po, pwedeng mauna, wag lang po natin pagsasabayin kasi nagkakaroon po siya ng chemical reaction kapag po magkasabay natin siyang ilalagay doon sa ating setup. Kailangan po nating siguraduhin tama ang takal ng solution para sa tamang paglaki ng halaman. Sa snap solution po, ang takal po niyan ay 2.5 ml per liter. Sa NutriHydro po, 2 ml lang po per liter. Uh, 25 ml po kada 10 litro ng tubig ang kailangan natin kapag sa vegetative sa mga dahong gulay po ay 2.5 ml per liter. Ang kailangan po nating ihalo sa tubig. Pero kapag po fruit vegetable po tayo, 25 ml kada litro po kapag nasa vegetative stage pa lang.
Pag namumunga na po, dadagdagan po ulit natin siya ng 40 to 50 ml kada litro po kapag nasa fruiting stage na po siya. Yan po ay sa mga fruit vegetable. Pero doon nga po sa leafy vegetable, ano lang po, 2.5 ml per liter lang po until harvest na po yun. Ayan po yung mga itsura ng growing medium natin, yung iba't ibang growing medium na pwede nating gamitin. Yan po yung perlite, clay pebbles, coco coir, sphagnum pit. Yan po yung sphagnum pit, yan po yung coco pit. Vermiculite, sand, lava rock, and sawdust. Paano po ba ang tamang pagpupunla? Ayan, pwede po tayo magpunla, yung isinasabog lang po natin yung buto, pero para po sa akin pagsabog ang buto, maaksaya po. Kasi hindi po natin bilang kung ilan po yung halimbawa, ang tataniman lang po natin ay 10 box, ay di kung 8 po ang butas, 80 peraso lang po yun. Pag po isasabog natin, marami po tayong maaaksaya. Pero pag po naman sa seedling tray, matyaga lang po tayo, isa-isa po tayong magpupunla para po alam natin kung ilan lang po yung ating magagamit para makatipid po tayo sa buto. Halimbawa po ay 80, ay di yun lang po yung ating, pero magpapasobra po tayo para po sa paghuhulip kung sakali man po may mamatay. Sa punlaan po, kailangan po laging moist lang. Huwag naman po nating yung susobrahan po ba ng tubig. Kasi yun pong ating pwedeng pwede pong magulok pag sobra-sobra naman sa tubig. Yun po ay pag sa gantong sabog. Pero sa seedling tray po, pwede po tayo mag-bottom yung pahinhin po yung tubig. Pwede po yun gawin natin from the start ng pagpupunla natin hanggang sa ika-15 days po na itatransfer natin. Pero wag nyo din pong kakadamihan. Yun po ay konti-konti din lang yung alam natin kaya lang na makuha ng halaman. Para po tayo naman ay makales sa labor ng pagdidilig ng ating punlaan. Paglilipat tanim po. Pag po tayo maglilipat tanim, syempre, kinakailangan po muna nating sanayin o patibayin sa sikat ng araw po yung ating po mga punla. Kaya kinakailangan po, bago pa lang po nalitaw yung buto, sanayin na po natin siya sa sikat ng araw. At ilipat po natin siya 10 to 15 days. Huwag na po tayo lalampas sa 15 days. Yun na po yung pinaka-maximum na days para po ilipat natin yung ating halaman. Pero hindi naman po tayo bababa sa 10 days. Dahil dun po sa 10 to 15 days na yan, dyan po ay maaari pa natin turuan yung ating punla para po yung kanyang ugat ay bumaba. Kasi po minsan po kapag overgrown na, umiikot na lang po yung ugat doon sa loob mismo ng ating coco pit, doon sa seedling plug po. Hindi na po siya ganun kabilis bumaba doon sa ating solution. Siyempre, ang magiging resulta po nun, hindi po lalaki ng maayos yung ating tanim. Bago po tayo maglipat ng ating mga punla, kailangan po ay medyo hindi na po siya ganun kabasa. Para po mas madali natin siyang alisin, hindi na po, kasi pagka po basa, may tendency po may iwan pa yung ibang ugat. Paano po ba natin haalagaan? Siyempre, kailangan natin pong alagaan yung ating mga halaman. At habang lumalaki po ang halaman, siyempre, maaari tayong magkaroon ng problema kagaya po nung idiniscuss ko po kanina na mga posibilidad na pwede nating kaharap yung problema pag tayo ay nag-hydro.
Ano po ba ang lunas? Ay di syempre, diskarte na po natin kung paano po natin yun malulunasan o maiiwasan. Yun pong mga problema na maaari nating kaharapin. Ano po ba ang tamang pag-aani ng ating mga halaman? Ang lettuce po ay dapat nating anihin, yun nga po, wag po tayong lalampas ng 45 days. Although meron pong mga lettuce na kagaya po nung lanik, pwede po nating i-extend pa ng ilang days. Pero kapag po romaine ang itinanim natin o yung iba pong curly na variety, sa karanasan ko po ay after ng 45 to 50 days, mapait na po talaga. Lalo po pagka ang sikat ng araw ay ganun katindi. Yun po, isa sa nagiging dahilan ng pagpait po yung sikat ng araw. Kaya kailangan po, aanihin na agad natin yan before pa dun sa maximum days na nakatakda para sa pag-aani. Para po naman sa mga bungang gulay, syempre, meron po tayong mga maturity indices dyan. Kailangan po ay medyo hinog na. Yung alam po natin na matured na. May mga maturity indices po dyan, kagaya po sa mga kamatis. Kailangan po ay medyo may batik ng pula bago po natin siya anihin. Meron din naman pong mga inaani na hindi naman po natin kailangan pahinugin kasi kagaya po niyan, pipino, patola. Kasi pag pinahinog po natin yan, magiging ano na yan. Yung patola, baka lufa na. Tapos yung pipino po, matigas na ang buto. Hindi na po natin yan kailangan pahinugin. Yan po ay may mga maximum days din na kailangan maaani na rin po natin. Ayan po, halimbawa po ng mga indikasyon para po anihin na natin. Kinakailangan po, hindi naman po talagang yung pulang-pula. Pag sa kamatis po, hindi naman kailangan pulang-pula talaga. Kasi malapit na yun sa overripe. Tapos ganun din po sa bell pepper. Pero sa bell pepper po, kahit po medyo mapula na yan anihin, hindi naman po agad-agad yan ganun kabilis mabulok. Ano po ba ang tamang oras ng pag-aani? Pag po tayo mag-aani ng ating mga halaman, kinakailangan po ay huwag sa tanghali. Pinaka-tanghali po siguro yan, 8 AM. Pero mas maganda po para mapanatili natin yung lutong o yung freshness ng ating aanihin ay mas maaga po sa 8 AM. Opo, pwede po sa late afternoon. Pero mas maganda po talaga sa umaga, fresh. Kailangan din po nating ingatan yung ating mga inaani para po mapanatili natin yung quality. Pag po sa mga lettuce, hugasan po natin yung ilalim, punasan po yung ugat, huwag po natin puputulin para po hindi siya malanta. Yung ugat po, hugasan lang yun, pananatilihin lang po doon yung ugat. Pag po gusto nating medyo patagalin yung ayan, kainin daw natin ng sariwa ang gulay at pwede po nating i-stock yan sa refrigerator. Dumako po tayo sa cost analysis. Ito po ay halimbawa lang po, pwede pong gawin nating basis, pero yan po talaga yung mga ginagamit. Ito po ay base po sa doon po sa gumawa doon sa pag-aaral ng SNAP Hydroponics ni na Dr. Santos po at saka ni Ma'am Yurica. Ni Doc Yurica. Sako po nito ang paggawa ng greenhouse, pag-set up gamit ng styrofoam. Styrofoam po ang gamit niya hindi po tayo, wala pong NFT. At pagtatanim ng lettuce. Yan po ay magbabago ang cost sapagkat magbe-base po tayo. Yan po ay magiging gabay nyo. Magbe-base po tayo kung ano po yung presyo ngayon.
Ayan, yan po ay production factors po niya ay lettuce. Naka-base po siya sa 2,000 heads. 200 square meter po yung area at 10 cycles po yan per year. Ano po ba ang ating fixed cost? Siyempre kailangan po natin ng lupa. Plastic house, yan po ay kawayan lang ang ginamit nila. Yan po yung base po sa kanilang study. Plastic drum, grow box, 250. Na yan po ang butas ay 8 holes. Styrofoam cups, 2,000 pieces. Nag-total po siya sa ating fixed cost ay 70,000. Yan po yung pinakapuhunan natin sa fixed cost. Sa variable cost naman po, seeds, nut solution, cuerdas, labor. Siyempre, kahit po tayo ang nagtatrabaho doon sa sarili nating halimbawa farm, siyempre lalagyan din po natin ng cost yung labor. Kahit po tayo yung nagtatrabaho, lagi pong kasama yan paggagawa po tayo ng cost analysis. At saka po yung tubig. Sa variable cost po ay may total tayo 6,765 per cycle. Ang weight po ng isang peraso ng lettuce ay 70 grams. Ang total po nung 2,000 heads ay 140 kilogram at nagpa-farm gate price po siya ng 80 kilogram. Yan po ay dati pa. Ngayon po ay mahal na. 80 kilo po eh. Ngayon naman po per piece na ang bintahan. Opo. Ang naging gross sales po natin ay 11,200 per cycle. Kaya po ay may monthly take home tayong 4,435. Ang buwan ng kita po natin ay 11,000. Ang gasto sa variable cost po natin ay 6,765. Kaya may monthly take home po tayo na 4,435. Pero ang puhunan po natin sa fixed cost ay 70,000. Kaya 16 cycle po yung magiging katumbas para makuha yung puhunan. Yan po ay basis lang. Pwede po ninyong gamitin yan. Ang gagamitin nyo po yung actual price ngayon. Para po malalaman nyo rin kung kayo po ay kikita. Ayan po. Maligayang pagtatanim. Salamat po. Kasi kung masyadong slow, marupok yung mga half-inch kasi hanggat maanay, mapaglayo-layo natin yung halaman. Ayan po ay presentation na binigay sa amin ni Doc Santos para po sa step by step po ng pag-set up po ng crop kit. First, ang gagawin natin, bubutasan Siya po si Dr. Santos. Yun pong nag-formulate ng SNAP solution. May step
section pa yung magagawa doon. So basically doon yung i-place yung mga butas. So mag-work muna kayo sa mga corners. Una-una, ito yung hawakan nyo muna dito. Ito yung mga 1/2 inch yung distance from the yung butas na gano'n. Kasi kung masyadong close, marupok yung mga 1/2 inch. 1/2 inch kasi hanggat maaari, mapaglayo-layo natin yung halaman para hindi siksikan. Yan. So, pwede natin papalan ito. Ay fit na fit dun sa gagamitin natin cup. Unfortunately, yung mga cups, iba-iba design at iba-iba laki. So, itong size na to, diameter na to, ay fit sa 8 ounce cup, stylo cup. Ang plastic liner actually ay plastic bag, itong plastic bag, ang kanyang dimension is 20 by 30 inches. Ang kanyang kapal ay 0.003 inches. At kung bibili kayo, isang ganito ay 50 pieces. Pero actually, pwede kayong gumamit ng ibang plastic. Basta ang mahalaga, yung plastic yung gagamitin, yung makunat. I-demonstrate ni Ega yung kung paano maglalagay ng actually pwedeng mabilisan tingnan nyo ito kasi pwedeng hiwain lang natin ito yung express ang expressway ay ganito. Ayaw yung ma-touch yung kita. Expressway, ganito. Ito na. Express na yan. Lagyan lang yung tubig, ahakap na yan. Kanya lang ang experience namin, pag hindi naka-tape, pagkagamit at hugasan, gaganyan na. Gagalaw na. At mahirap hugasan. So, ang ginawa namin, inaan namin, binamount namin talaga, gumagamit ng tape. So, ito si Megay. So, nakita nyo, igitna nyo yung plastic bag at doon nyo i-fold na ang eksakto dito sa inside length. No? Tapos, dalawang klaseng tape ang kailangan nyo. Isa yung masking tape na pang temporary mounting at saka yung for permanent mounting, yung packaging tape talaga na. Kasi yung masking tape, pag nabababad ay gulong mo na natatanggal. Napapalawan niya. Actually, kanyang masking tape, pwede nating i-adjust kasi hindi naman napaka-perfecto na kuminsan. Minsan kasi hindi parehas yung... So, ang mahalaga, ganito yun. Dapat hindi bababa sa gilid nito yung taas ng plastic sa yung liner natin. Otherwise kasi, ito kasi yung ating guide kung gaano kalalim yung ilalagay natin tubig. No? So, ibig sabihin, dapat ganun din kataas at least yung ating side wall ng ating liner. So, yung tatakpan yung pinakalock dito.
makikita niyo, iba-iba yung baon. So ang pinakamahalaga, yung pare-pareho yung ano nyo, yung size. Kasi para eventually, di ba, ang target natin, lumubog ng half inch at more yung kuwitan ng baso. Solution. Kanya kung iba-iba yung size, gaya nito, ito ata 12 ounce, malaki siya pero actually ay mataas yung kanyang pan, kaya hindi siya aabot dun sa solusyon. So matutuyo lang yung seedlings dito. Kanya ang pinaka-importante was na piliin nyo yung pinaka-common na nabibili nyo sa lugar nyo na design. Kung ang common ay may leeg, yun yung mag-stick kayo dyan. Pero kung ang common ay yung walang leeg, usually ito yung pinaka-common eh. So yun. Pero ang gamit natin dito ay itong maliit, itong 8 ounce rather than yung malaki. Maliit lang, mas mura. Kasi ito, tagpas ng piso kung bibili nyo. Ito ay mga piso siguro. Pero kung may mahingan kayo, yung mga gumagamit nito sa mga Starbucks, so yun, makakamura kayo. So ngayon, tuturuan namin kayo ngayon na maggawa ng cup to prepare for making seedling plant. Ano? Ganito yun. So pag hiniwan nyo, include na niyo yung ilalim. Sides hanggang ilalim. At hindi napakaluwang ang slit. Kasi pag masyadong maluwang, yung ating kusot, yung pinakalupa natin, tatapon. So ayan. Gumawa kayo ng mga anim hanggang 8. Pwede kayong mag-invento kung ano yung panghiwa ninyo. Pero actually, ang nakita namin pinakamadali ay kung mayroon kayong ganito. Lagarit. No, mabilis na. Yan. So ready for picking na. So ano mga kailangan nyo sa pag-picnic? Ang kailangan nyo siyempre itong cup. Tapos sterilized na kusot, wardas. Tapos siyempre itong pinatubo nyong seedlings na mga 5 days lang daw to, no? Pero mabilis lumaki kasi petsay eh, na pwede lang i-break kahit ganito pa lang na bata. No? So, kailangan pa rin nyo ay yung stick. Ang una nyo gagawin ay, of course, lalagyan nyo ng pusot yung mga cup nyo. Mga 1/3 nung volume. Huwag puno, kasi ang tendency ng ugat, pag puno, hindi lalabas, doon lang mananatili sa loob. Hindi natin ma-encourage na lumabas yung ugat sa papunta sa solusyon. Kanya mga 1/3 lang. So ngayon, i-demonstrate ni Egay kung paano. Yung next step na yun, dapat ay ginagawa ninyo kung saan nyo talaga isa-set up ito. Kasi isang box na puno nito, mga 12 kilos. Kanya kung dito kayo naglagay ng tubig at bubuhatin nyo, 12 kilos na 12 kilos yun. At liligwak pa yun. So, kanya be sure na before nyo tubigan nyo, kunwari, dito kayo sa loob ng bahay nyo,
huwag nyo yung tutubigan sa loob kung saan nyo dapat isa-set up. Saan dapat isa-set up? Sa labas ng isa. Sa ilalim ng bubong, kung wala kayong greenhouse na nainitan sa umaga. No. The earlier and the longer sa umaga, the better. Yung the rest of the day, pwedeng yung diffuse light na lang. Next step ay yung lagyan natin ng tubig itong inyong pan. No? Ang ating as a rule, hanggang dito. Kunwari, nilabas na natin. Ito mga 12 liters ang ano. Yan natin kung... So, be sure na ang paglalagyan nyo level. Kasi pwedeng nakatagilid na ganyan. Dito ay puno na tingin mo, dito ay kulang na kulang pa. So, nasa ano ba? Sa tingin nyo? Matawan po. Yan. So, kung cell box lang at hindi maramihan talaga ang gagawin nyo, ay meron tayo dito ng pang-measure. So, ito yung snap fertilizer, snap solution, na concentrated. So, at ito naman ang pang-measure kung how much yung gagamitin nyo per box. Per box ito. So, itong guhit na ito yung sundin nyo kung gano'ng karami ang inyong tatakal per box. No? Ito ang snap A, no? Snap A, at ito naman ang snap B. So, ang paghahalo nito ay kahit alin ang mauna, huwag lang sabay. No? So, nilagyan natin ng 12 liters of tap water. Tapos, saan? Ito may guhit. Mga 750 ml yan. Yan. So, ito na rin yung inyong pang-mix. Okay lang yan. Okay lang na, oh. Hindi siya delikado. Ang mahalaga, huwag nang tanggalan ng label kasi kung kayo may mga skipping na nakakala ay soft drinks, ano. At saka ilayo nyo talaga sa mga bata. So, ito naman ngayon. Pero pag sa maramihan, maganda, meron kayong plastic drum, yung blue, na 200 liters ang capacity. Kanin, saan? So, yan na. So, yan na, ready na yun. Generic kumbaga ang timpla for all crops. Tingnan natin kung lulubog. Tutubo na. Paano malalaman kung lulubog ang punta ng baso? Tama. So ayan na, nakita nyo tumutulo. So, ibig sabihin ayos yan. Kung lahat tumutulo at pare-pareho naman yung butas nyo at yung size o yung pagkagawa ng cup nyo, meaning pag tumutulo yung isa at pare-pareho naman yung lalim nito at level naman yung bench nyo, pinagpatungan nyo, mas malamang, most likely talaga, lubog na lahat ang puwita ng baso nyo. So, ayan. So, 2 weeks, tingnan natin. Although, dapat ay hindi nagalaw eh. Tingnan natin kung gano'n na ang nakain. Tingnan niyo. At pagdating ng 3 weeks, actually, iba-iba. Pero usually naman, pare-pare sila ng water use. Something ko lang ito rin siya. Layo, no? Parang hindi ko po siya. So, ayan na. So, ibig sabihin, at marketable size na, halos tapat pa naman ang ubos ng tubig nyo. So, kung malapit na i-harvest at kailangan tubigan, tubig na lang pwede. Plain water.
Di konti pa lang natitira yun. Ayan po, may natutunan po ba kahit papano? Pwede po kayong magtanong. Ano po? Pag yung sa nursery, from the time na ihuhula mo siya, first day to the 15th day, yun yung nursery stage niya po. On the 16th day, another 45 days po. Hindi po. Buhat po sa pagkapunla, 45 days. 30 days na lang po ang ilalagay niya dun sa ano, para po i-harvest. Po. Ayun pong pinakamakapal ay 200 microns eh. Pero meron po kasing mababa. Pero pinakamaganda pong gamitin syempre, edi yung 200. Saka matagal po siyang gagamitin. Magkaalam mo yung ganyang Sa ano po, sa online po, sa ano nga ba yun sa Sariaya? 350 po yan. Pero sa online po parang mga ganun din, 350. Hindi po, ano lang po, ano po yun, take 500 ml. Yan pong snap solution, A and B, good for 200 liters na po yan. Pagka 10, ano po, edi 20 bucks po ang malalagyan nyo nung isang set na solution. Kasi nga po, hindi ka na po hindi nyo na po kasi kailangan i-calibrate eh. Hindi nyo na kailangan. Actually, hindi ko po talaga alam halos i-calibrate yan na nagka-calibrate po sa amin yung taga-engine. Ang ilagay dyan, A or B. May nakalagay ba? Ito na nakalagay na pag ang ating gagamitin ay Nutrihydro, 2 ml lang per liter. Oo. Bakit ito ay wala nakalagay kung alin ang pinaka-agent ako. Yung po ang A, yung po yung A. Ito po yung A. Oo. Nakalapres Yung po yung sa minsan kasi po magkakaiba pa rin ang kulay ng Baka may solution. varieties na may tanong po natin ng Konti lang po yung tubig pero para po yan sa 10 ml. Pang 1 litro lang po yung nilagay niya. Pagka 10 liters po ay 20 ml. Ayan. Kailangan po natin ihaluin muna tapos bago po natin isunod. Hindi po tayo pwedeng magsabay na lagay ng solution. Nagkakaroon po kasi siya ng chemical reaction. Hindi naman po umuusok. Baka po tayo sumabog na nagpag-umusok yan.
Try po natin i-test yung pH. Ay, nakasira mo. Ayan, 4.9 lang po yung ating pH. Ibig sabihin po, mababa. Oh, ang idadagdag po natin dyan ay yung pang pH up. Yan ay hindi kasi ako nagsusukat ng kung kailan ko ma-reach yung pinaka yung 5 to 6. Ayan po pala, nag 5.2 na. Mababaw. Saka mababaw yung Pag po mababa ang pH, dadagdagan po natin ng drops lang. Huwag po natin dadamihan kasi po masyado, tataas masyado. Pero pagka po mataas yung ating sukat ng pH, dagdag po tayo, drops lang po ng pH down. Huwag po natin dadamihan kasi automatic po yun, bababa ng sobra. Kailangan po ay hahaluin mo ng mabuti. Ito kasi masyadong mababaw, hindi masyadong nahalo. Ang kasunod po nito, kung nasukat na po natin yung pH level, pwede na po tayong maglagay ng ating tanim. Para nauna po yung demo natin ng tanim bago yung pagpupunla. Naka-transplant na. Wala kasi tayong actual na naka-transplant na. Tapos kailangan po yung ating cut nakalubog doon sa tubig. Yun po ang lagi natin i-check. Baka po yung ilalim ng ating cut ay hindi po nababasa. Kasi pag hindi po yung nababasa, mapapansin nyo po, hindi po nababasa din yung ibabaw kasi hindi nyo nahihisis yung tubig na galing doon sa loob. Yun po ang lagi nating isusure. Kahit po mga hanggang dito, hindi nyo naman na po kailangan sukatin per liter. Kahit po basta maabot po ng puwet ng baso yung yung tubig, okay na po yun. Saka po paglalagay ng lupa ay huwag niyo pong pupunuin. Kasi ang tendency ng ugat, umikot lang na umikot doon, hindi po bumaba doon dito sa ilalim, sa solution. Saka po yung dapat Hindi, ito kasi sobrang laki kasi ng butas. Para sa akin yung ganitong butas po hindi advisable kasi lulusot po yung kokopit. Kung nakita niyo po dun sa pinanood ko sa inyo kanina, yun po, ganun lang kaliit. Ito po. Ito po kasi sobrang laki. Lulusot na po yung kokopit. Kasi ito po ay medyo pino. Sa'yo yan. Kanya pala yun. Siya nag-demo eh. Magde-demo, alam niyo naman na po siguro kung paano magpunla. O kailangan pa po natin i-demo yung pagpupunla. Baka po yung second option po sa pag-determinate po ng seeds, yung kung mas maganda po kasi sa experience ko, sa tissue ko po siya diniderby. Pwede rin yun. Papuputokin niyo po muna dun sa tissue, magdamag. Tapos yun po ay talaga lang pong hindi natin kailangan madaliin, kailangan po natin ng tiyaga. At linaw din ang mata kasi maliliit po yung buto. Isa-isa po natin yun itatransfer dun sa seedling tray. Yun po, kakaniin po natin yun. Kasi pag kamay po ang gamit natin, pwede po yung lumabas, maputol. Tiyaga lang po. Isa pa po, pwede po kayong mag-direct, direct seeding. Ito po, kagaya po nito, di magpupunla po kayo dun sa car. Pagpunla nyo po dun, huwag nyo na pong tabunan yun, yung pinakabuto, kahit po hindi nyo tabunan, para kita nyo po kung nag-germinate. Pwede po kayo magbutong, yung ibababad yung abo dito, yung sinabi ko kanina. Para po, maiwasan din yung pagkatuyo. Pwede po kasing halimbawa, after 9 days na nakasibol na yun,
Siyempre may dahon na po yun. Pwede rin po kayong maglagay ng solution kung gusto nyo gumanda talaga hanggang 15 days. Buhat 9 days ng edad nung seedlings hanggang 15 days, pwede po kayong maglagay ng half ng solution doon sa doon sa tubig. Kung gusto niyo pong mas gumanda yung inyong seedlings. Yun po ay based sa ginawa ko na din po sa office. Ma'am, tapanan po din sa ginawa kong practices. Pag yun pong 1 to 14 days, ang ginagawa ko lang po yung half nutrients po kasi po parang yung nabigla yung after pang 15 days po niya, saka po full strength. Yun ang buhat 9 days. Half lang. Oo. Tapos, saka ka magpupul after na nailipat mo na talaga sa seedling Ilang days yan, bro? 9 days po. Half strength. Buhat po 9 days hanggang 15 days. Finance tayo. Half strength po ha. Kalahati lang po. Kung yun po ay 2 ml, ay di 1 ml lang, yung ilalagay niyo po dun sa... Magtanong na po kayo at baka naman pagkaalis ni ma'am, ito po ay tanong Pwede naman po kayo mag-message sa akin kung kayo po ay may mga tanong. ayan. Bakain na po ninyo. Okay naman po ako. Yun nga pong nilecturean ko sa yung mga homeowners. Ultimo po yung ginagawa nila, naka-update pa ako. Ma'am, nag-harvest na po kami. Ma'am, ito po. Ultimo po nakahayin na sa nakahayin na dun sa kanila eh. Sinisend pa sa akin yung picture. Pero ako po na may natutuwa at kumbaga ay yung ginagawa po nila. Nakikita ko po na yung itinuro ko po nakikita ko ginawa naman po nila. Open naman po ako sumagot. Tanong pa po. Okay na po tayo sa demo dahil daw ito'y ito ang nag-demo sa'yo daw. Pwede mo ba itong